Paalala, ang kwentong ito ay bunga lamang ng malikhaing isip. Anumang pagkakahawig sa totoong tao, lugar, pangyayari o sitwasyon ay pawang nagkataon lamang at hindi sinasadya ng may akda. Gintong Pangako, Episode 4. Tahimik ang gabi sa isang maliit na kwarto sa ikatlong palapag ng isang lumang apartment sa Pasig. Sa labas, parang ordinaryong unit lang, may kurtinang kupas at bintanang may kalawang ang frame. Pero sa loob, ito ang pansamantalang command post ni Crime. Nakaupo si Crime o mas kilala sa kanyang fake name na Mikael sa harap ng tatlong monitor na kumikislap sa dilim. May nakaplug na secure satellite uplink na nagbi-beep tuwing may bagong data na pumapasok. Sa gitna ng lamesa, nakabukas ang encrypted case na may lamang mga forged IDs, burner phones at micro SSD cards. Isang malamig na boses ang lumabas sa earpiece niya. Crime, confirm status. Assets confirmed. Arkham Core may 3 primary offshore accounts. Lahat registered under shell corporations sa Belize, Cayman Islands at Seychelles. Gumagamit sila ng layering scheme para ihiwalay ang mga funds sa origin. Estimated laundered assets. $47 million in the last 14 months. Humarap siya sa mic, sandaling katahimikan. Proceed. Pinindot ni Crime ang isang key sequence. Lumabas sa screen ang diagram ng money flow. Mula sa fake gold stock investors sa Pilipinas, papasok sa local bank partner, tapos agad i-wire sa multiple intermediary banks sa Singapore at Hong Kong, bago tuluyang lumusot sa tax havens. Hindi lang ito simpleng scam, malinaw na may mas malaking kamay na kumokontrol. Nakakuha rin ako ng access sa kanilang internal comm server gamit ang backdoor Trojan na nilagay ko sa system noong nakaraang linggo. May natagpuan akong chat logs, ang codename ng paymaster nila, The Puppeteer. Walang ibang detalye, pero may reference sa shipment papasok next month. Hindi gold kundi data drives. Tumunog muli ang earpiece. Good work. Maintain cover. Walang makakaalam na hindi ka totoong empleyado. Remember, once your cover is blown, masasayang ang mission and you have to activate Human Torch. It will trigger lahat ng tinanim nating high-grade C4 sa bawat sulok ng building ng Arkham Corp. Pero syempre, hindi iyon dapat mangyari dahil maaring maraming buhay ang madamay. Is that understood, soldier? 10-4, count on me! Copy on that. Let's bring these devils to the cages of hell. Echo out. Tumayo si Crime, isinara ang laptop at tinakpan ng lumang kumot ang buong setup. Sa oras na bumalik siya sa opisina bukas, magiging si Mikael na ulit siya. Ang tahimik at ordinaryong call center agent na walang alam sa malalaking laro ng pera. Pero ngayong gabi, alam niya, mas malapit na siya sa puno ng sindikato at mas mapanganib na ang bawat hakbang. Biglang tumunog ang cellphone na gamit niya bilang si Mikael. Sa kabilang linya at nagsalit si TL Carla. Hey, Mikael. I just want to inform you that you were chosen by the higher-ups to represent us sa isang importanteng meeting sa Makati. Gusto kasi nila ng new faces to represent us. Wala akong ibang maisip, kaya ikaw na lang, sinabi ko, at pumayag naman sila. Paalalahanan lang kita that whatever happens to that meeting stays in that meeting. Good luck. Ano kaya ang mangyayari kay Mikael sa pagtitipon na iyon? Magagawa kaya niya ang kanyang misyon nang hindi natutunugan ng kalaban? Abangan ang susunod na kabanata.